Nasa linya na po natin ang Department of Education Secretary, si Secretary Sani Angara. Secretary, magandang umaga, si Joel Siweng po ito. Magandang umaga po. Magandang umaga, Joel Weng. Sa lahat na nakikinig po sa inyong programa. Marami nagsasabi, Secretary, na ayaw namin na mapunta sa kalagayan ni Secretary ngayon dahil napakaraming problemang dinatnan sa Department of Education. Puntahan muna natin yung bullying, Secretary. Initially, ang binanggit po ninyo, kukuha tayo ng mga bagong mga tauhan, yung mga guidance counselors po natin, ating pong tatauhan yung guidance counseling para humagabayan yung mga bata. Meron pa tayong pansweldo? Yun ang tanong kasi karagdagang pondo. And specialization yan, medyo mahalang ang sweldo dyan. Paano po tutugunan ng DepEd yan, Secretary? Meron pong mga posisyon yan. Bakante lang ho. Hindi na po. Ganun ba? May plantilla na po. Opo, may plantilla item na ho. Joel at Weng. At halos parang 4,000 plus ang bakante. And bawat region may bakante sapagkat may batas na pinasa na para maging isang lisensyadong guidance counselor, kailangan may master's degree. Hindi lang bachelor's degree dun sa guidance and counseling, pero master's degree. Kaya nahihirapan po na yung mga posisyon kasi okay. Hindi qualified. Parang yung qualification hindi sapat para punuan yung posisyon. Tama ho ba? Yung mga may ganong kwalifikasyon ay hindi sapat po. Yung mga the holders of a guidance counseling degree na kailangan ngayon to be a licensed guidance counselor, kailangan maging master's degree holder. So, hindi na pupuno. At pangalawa, yung mababa yung sweldo. So, gusto namin, i-reclassify namin yung posisyon, maghingi naman kami ng permiso sa Department of Budget o DPM. At from salary grade 11, gagawin namin salary grade 13 sapagkat pagka may master's degree na ang tao, malamang hindi niya kukunin yung mas mababang sweldo at dun sa mag-a-apply o tatanggap ng trabaho sa pribadong sektor kung saan siguro mas malaki yung sweldo niya. Magkano po yung salary grade 13 as compared to salary grade 11? 11 is around mga after the salary standardization na in-announce ng ating Pangulo. Siguro nasa 28.5, mga ganun yan. 28.5. Yung 11 ho, yung starting na medyo nabababaan ho dahil pag master's degree nga siya, medyo mabababaan sa sweldo. Meron na bang comparison tayo sa private sector? Kung 28.5 yung entry ganyang salary grade, sa private sector ba magkano? Sa private sector, mas mataas siguro ng siguro maabot na ng above 30 to 40,000 yun. So yun ang papantayin po natin, Secretary. Mahirap pantayin yun in all aspects kasi yun yung mga malalaking school dito sa Metro Manila na yung mga Ateneo, siguro yung mga yung college. Pero at the very least, mapuno lang natin yung a few of the positions tapos yung may kompromiso na na hindi pa formally announced pero pinag-uusapan na payagan yung mga bachelor graduates lang ng psychology or ng guidance and counseling na umupo subject to 5 years na makuha na nila yung actual or full master's degree within 5 years habang nakaupo sila. At least may nag-a-advise kaysa bakante ho yung posisyon. Yes. Paano po kung in 5 years hindi nila makuha yung master's degree? Automatic yun, mawawala sila sa posisyon? Hindi naman automatic, pero sila, they are vulnerable. Meaning, baka biglang mag-stricto o baka biglang mag-stricto. Pero sa tingin ko naman, pag walang qualified na ipapalit, hindi naman siguro sila papalitan. I'm just thinking as a practical matter. When, Secretary, pero, alam natin na seryosong problema yung bullying sa mga schools. Pero kayo ba, personally, naniniwala kayo na tayo yung bullying capital ng buong mundo? Hindi ko naman, wala pang, kasi datos po yun datos na galing sa ibang bansa. So mahirap siyang i-contradict. Ayon sa survey nila. So, sa akin, maaari. Hindi ko lang alam kung 100% sure. Ayoko naman kasi sabihin hindi totoo dahil wala rin akong basis para sabihin hindi totoo. Joel at Weng, no? Pero, either way, so medyo tanggapin na lang muna natin at tingnan natin kung ano yung mas maganda sigurong approach. Tanggapin natin, tapos tingnan natin ano yung naaayon o nararapat na remedyo. At number one nga, yung maglalagay tayo ng kahit hindi walang master's degree, maglalagay tayo ng mga psychologists at saka
mga graduate, bachelor's degree graduate psychology, guidance and counseling para may kausap. Kasi nga, ang dun sa mga follow-up questions, dun sa survey na binanggit sa akin, parang walang matatakbuhan yung mga bata. Feeling nila wala silang, pag may problema sila sa eskwelahan o sa kanilang kasamahan sa eskwela, wala silang mapuntahang tao sa eskwelahan. Pero siguro, just yung dapat din po maglapat tayo ng disiplina doon sa mga mapapatunayang ng bubuli. Kasi kung may guidance counselor tayo, ang primary siguro is tutulungan natin yung biktima, hindi ba? Kasama, kasunod siyempre yung pagtulong din sa paghubog ulit doon sa ugali ng bubuli. Pero may disiplina ba na kailangan tayong ipataw sa mga estudyanteng bully? meron naman siguro ho. Pero siyempre, tinetemper mo rin yung minsan. Dahil sabi nga nila, in bullying, minsan dalawang biktima dyan eh. Dahil yung nambubuli, usually, biktima rin siya sa, madalas, may problema din sa bahay eh. May ganong explanations. Kaya, ang approach lagi usually ng mga psychologists or guidance counselor, inaalam muna ano yung sitwasyon sa bahay. Pero ang ano rito, ang siste kasi, Weng, once you leave your daughter or your son sa eskwelahan, ang eskwela na mismo nagsisilbing parang gabay nila, magulang nila, no? Sila ang kumbaga guidance no ng bata dapat nandoon na sa eskwela. So malaki pananagutan ng eskwela pagka nabuli ang bata. Yun, totoo yan. Kasi ikaw naman, halimbawa, nabuli ang anak mo, hindi mo naman kukumprontahin yung bata eh. Na nambuli. Nambuli sa anak mo eh. Kukumprontahin mo yung Authorities, eskwela. Bakit nyo pinabayaan mangyari yan? Alam mo, ako, araw-araw kong pinagdadasal, naku, sana wag mabuli yung anak ko. Kasi concern ng magulang yan. Bawat magulang concern yan. So, ngayon, habang sekretary, habang sinusolusyonan natin itong problema ito, medyo mahaba po yung daan patungo po dun sa solusyon, ano ba ang pwede natin gawin sa ngayon? Kasi araw-araw, Weng, meron nangyayaring bullying sa mga eskwelahan. Secretary. Opo. Wala ko kasing, meron ko kasi tayong batas na pinasa bandang 2012. Sa Kongreso pa ako noon. Nasa Kamara de Representante pa ako noon. Yung anti-bullying law. At nakasaad dun sa batas na bawat eskwelahan magkaroon ng anti-bullying policy. Hindi sinabi ng batas na ito yung parusa dyan. Pero sabi niya, dapat ang number one, sasabihin ng anti-bullying policy na mali ang bullying. Dahil meron, maniwala kayo sa hindi, sa ibang lugar, hindi nila wala sa kanilang awareness na mali yung bullying. Parang normal sa kanila yun. Ang kultura natin, normal lang ho yun. Parang, ganun talaga yun. Talagang may mga taong ganun. Parang, dapat mali yun. Dapat wag natin tanggapin na ganun ang normal state of affairs. Kumbaga, kaya number one, dapat may anti-bullying policy ang kada eskwelahan, hindi lang pribado, hindi lang pampubliko, kundi lahat ng eskwelahan natin. At nakita natin na libo-libo din yung eskwelahan na wala. So, yun ang unang namin, na mag-i-issue kami ng order to remind the schools to adopt a anti-bullying policy. Kailangan po ba yung policy na yung manggaling parang isang pro forma na galing sa DepEd? Ito ang susundin nyo ng anti-bullying policy or pwede magkanya-kanyang schools lalo na sa private? Pwede namang nire-respeto din nung batas na it's up to the school pero hindi pwedeng walang polisiya na hindi pinaparusahan. Kumbaga, para may flexibility din yung schools as part of their mandate, especially yung sa private. Pero yung sa DepEd, meron naman tayong existing pursuant to the anti-bullying law. Meron talaga tayong order dyan. Ano lang siguro nakakalimutan nung iba, kaya magpapaalala kami na may existing order and to remind schools to yung child disciplinary committees nila, yung mga na pinag-uusapan dyan, yung mga bullying cases, tapos mag-assign ng isang designated officer for this. Yan yung mga hakbang na pwede nating gawin para ma-minimize yung mga causes of bullying. At saka, hindi lang bullying, ang trabaho siguro ng guidance counselor Weng at Joel, pati yung mga cases of mental health, depression, medyo on the rise na po yan. Actually, minsan, pagka may problema sa bahay, yung bata, nakikita mo, nadadala niya sa eskwela. Kadugtong po ng pag-aaral kasi ng bullying capital tayo, yung pag-aaral din na tayo yung may mga estudyante na loneliest, pinakamalungkot. So kailangan yata matingnan din natin kung conducive ba yung paaralan sa pag-aaral. Baka nawawala yung saya ng mga estudyante makapaglaro kasama ang kanila kasi puro na lang sila aral sa loob ng school. 'Di
'di ba, Joel? Mm. Kasi nawala yung kalayaan, baka merong aspeto ng pag-aaral, Secretary, na nawala yung saya ng pagiging bata habang po nag-aaral. Tama po kayo, 100% correct. Usually, yun ang pag namasaya ang bata, engaged siya, natutuwa sila at mas madali yung learning process, mas napapadali. Oo, you look forward to going to yung school every pagtuto. day, 'di ba? Oo. Yes, you're enthusiastic at mismong ikaw you look forward to seeing your friends, to seeing your teacher. Totoo po. Yun ang ideal learning environment po natin, and yun ang dapat ang aspiration po natin, yun ang ine-aim po natin. Nais natin ibalik po yung ganong klase at makakatulong yung ganito. So, tama ho, nagulat nga si Pangulo dahil nagtawag siya ng meeting dito sa education cluster at sabi niya, is it true what the word loneliness capital of the world? Sabi niya, hindi siya makapaniwala kasi dati naman yung mga survey, one of the happiest Happiest Totoo. people in the world ang Oo, mga Pilipino. Pinoy. Eh. Pero ito pa, isa pang problema, mukhang pisang-pisa na tayo dito sa PISA. Dahil yung learning gap natin, Weng, 5 Yes. kalahating taon daw tayo atrasado. Secretary. Yes, that's correct. Dahil lumubha pa to nung panahon ng pandemya dahil hindi lahat may mga mixed experience tayo dito sa blended learning natin. Ibig sabihin yung nasa internet lang, nasa bahay, hindi lahat nagbenepisyo sa ganung sistema. Merong mga gumaling pa sa ilalim ng sistema na yan, pero meron ding naiwan. So yun yung learning gap natin parang lumawak nung panahon ng pandemya at we're trying to recover that. Kaya nga yung sa Kongreso ngayon, may panawagan na magkaroon ng National Learning Recovery Program at isuspend mo yung regular curriculum, yung lahat ng subject at mag-focus dito sa basic skills, yung tinatawag na foundational skills, pag marunong magbasa, Back to basics. marunong magbita. Yes, back to Oo. basics. Yun ang panawagan ng House of Representatives ngayon. So yun ang pinag-uusapan sa Kongreso at may punto rin sila na talagang baka dapat gawin natin mas simple talaga for Yes. certain types of learners. Kaya nga po may panawagan pati teachers baka daw po alisin na yung matatag curriculum. Yun, pinag-aaralan na ho namin. I think, di naman sa aalisin, pero gagawin mas flexible para Oo. depende sa principal. Titingnan niya, kamusta yung mga teachers niya, napapagod ba sila? Pwede niyang i-adjust kung gawing 6 classes of 1 hour or 8 classes na 45 minutes. Bibigyan namin yung flexibility yung kada paaralan at saka kada principal na i-set yung policy sa kanyang eskwelahan. Parang depende sa kakayahan ng mga estudyante pati ang teachers. Okay. Secretary, alam nyo, kung pag-uusapan natin yung problema ho ng education sector, maubos po yung oras natin dito sa programa. Pero Cabinet meeting. hahanap kami ng pagkakataon. Isa-isa muna. Oo, isa-isa muna, Secretary. Isa-isa muna. Baka masyado na kayo mabulunan eh. Secretary, salamat sa oras mo. Mag-ingat Sir, ka. thank you. Ha? Good luck po. Maraming salamat, Ka Joel, Ma'am Weng, salamat po. Good Thank you, morning po. sir. Good Thank morning you. sa inyo, Secretary Sani Angara, Department of Education, mga kapuso.